Pabaling-baling ako sa nakalatag na banig sa papag. Sobrang balisan, hindi ko alam kung saan ko ipupwesto ang sarili. Pana-check ko sa phone na di malaman anong mararamdaman ko. Palaging sumasagi sa isip ko ang halik na pinagsaluhan namin na Senyorito Calix. Bakit naman ako hinalikan na Senyorito? Addicted? Napakatangang sagot ko. Kala ko ba ako lang tanga, mas tanga kaya ang amo ko? Ibig kong pigayin ng utak para masagot ko lang ang sariling tanong. Anak ng, wala talaga eh. Maliban sa maid ako nito, wala na. Yun na yun. Nakangusong pinagpipindot ko ang cellphone kahit wala naman doon ang aking diwa nang biglang tumunog iyon. Di sinasadyang nabitawan ko at tumama sa mukha ko. Aray! Malakas kong bulyaw dahilan upang sumulong si inay sa silid ko. Ano nangyari? Si inay Mirna na tumakbo at hinawi ang kortina sa silid. Nilakbay ang mga mata at nahagip nitong cellphone na hawak ko. Nailing na nakapamewang si inay na pinandilatan ako. Ayan! Kasi cellphone mo yan, Menang. Pangaral nito. Ang mga kabataan ngayon walang ibang ginagawa. Umaga, tanghali, gabi, cellphone ng cellphone. Tuloy nagkakasakit ng walang ehersisyo. Tumaas pa ang sermon ni nanay. Napangawi tuloy ako. Ang henerasyon ngayon walang inatupag kundi cellphone. Nakatunga nga nagsiselfon. Tik-tak-tik. Basta nagsasayaw siya kung saan-saan. Di na nahiya. Pahabol pa niyang ni inay bago tumalikod. Inay, TikTok po. Basta. Pareho lang yan. Matulog ka na. Utos itong tumalikod. Cellphone. Kibit-kibit pa nito. Opo. Nakangusong nilapag ko ang cellphone sa uluhan na di tinitingnan ng notification. Umayos ako ng higa nang biglang tumunog muli ang cellphone sa uluhan. Mahigit ko yung kinuha. Ayoko na makagawa ng ingit, baka masermonan na naman ako ni inay. May dumating na mensahe. Tangang amo. Are you asleep? Tangang amo. Natulog ka na? Ako. Sleeping emoji. Tangang amo. Stupid. You're awake. Ako. Oo na. Ano pa bang kailangan nyo, senyorito? Tangang amo. Send me your ugly face. Ako. Ayoko po. Tangang amo. Hurry up. Ako. Bakit? Tangang amo. Didn't ask, just send me your ugly selfie. Kailangan na palang ipamukha sa akin na pangit ako? Kainis naman to. Muse kaya ako sa elementary days ko. Nakangusong muli magre-reply sana nang may dumating na naman na mensahe. Tangang amo. Bilis. If you can't send me one, kakaltasan kong sweldo mo. Pagkabasa ko, gusto ko nang magwala. Ako pa tinakot nito. Pero ayoko din naman nakaltasan yung sweldo ko eh. Napilitan man, kumuha ko ng larawan ng sarili. Simpleng selfie lang, hindi naman kasi ako mahilig kumuha ng larawan. Sarili ko, sobrang abala na ako sa buhay. Ako, send a selfie. Ako, good night po. Tangang amo. Okay, and by the way, do you want to come to the condo around 6 p.m.? Get that? Tomorrow. Ako, okay po. Madalian kong inoff ang phone ko at saka binaon sa ilalim ng unan. What kind of selfie is this? Very ugly. Si Calix sa tinitigan ang larawan na pinasa ng kanyang maid. It was a photo of Desra as if she took it for professional purposes. 2x2 passport size? Damn! Mura ng binata, ngunit habang tinititigan niya iyon, hindi niya namamalayan na napapangiti siya. She is definitely stupid. Bulong ni Calix na sinisave ang larawan sa kanyang maid. Tapos akman niya sanang isaset para sa home screen at wallpaper, ngunit na pinto niyang daliri sa akmang gagawin. Fucking shit! Wala sa oras na naibato ng binatang cellphone sa ilalim ng malapad na kama. What are you doing, Calix? That is not you, man. Sermon pa ni Calix sa sarili, sabay na sinapo ang mukha. For all his life, wala siyang natatandaang naging ganito siya katanga. He's doing things beyond his usual self. He fucked up. Pinamulan siya ng tenga sa ginawa niya. He is getting crazy, no doubt. Padabog na tinapo ni Calix ang sarili sa ibabaw ng kama, tsaka ibinaon ang mukha doon. Ngunit, natagpuan na lang niya ang sarili na maling binuksan ang cellphone. At sinulyapan pa niya ito. Kanina pa di mapakali si Calix at panay ang sulyap niya sa suot niyang expensive wristwatch. Di na siya makapaghintay. Gusto niya na nga nang umuwi. He wants to go home as early as he could. Kung bakit? Ay dahil sa tangang maid niya. Sa kabagutan, inikot niya ang kanyang upuan paharap sa malawak na syudad upang kanyang libangin ang mga mata doon. Ngunit talagang si Desra lang hinahanap-hanap niya. He is getting insane. The more he's with his stupid maid, the more he becomes strange, clingy, and fucking corny. Lutang ang isip niya. Di niya magawang isentro ang sarili sa harap ng trabaho.
Dahil sa kanyang kalutangan, kanina pa niya pinapagalitan si Chen sa mga wala naman kabuluhang bagay. His stupid mate's beautiful and innocent face always appear in his head. Goodness, stupid woman. Mura niyang napapangiti na sobrang lapad nang maalala naman niya ang babae. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa, tsaka binuksan na naman ang gallery. Beautiful! Wala sa sariling, puri niya gamit ang daliri niyang binawi. What an ugly face! Tumikim siyang na niluwagan ng necktie para alisin ang pagkapahiya niya sa sarili. Muli, sumulip na naman siya sa kanyang wristwatch. Nalukot ang kanyang nood at bakit parang bagal ang takbo ng oras. Kanina pa niya gustong itapon ng relo dahil parang hindi naman umuusad ang oras noon. He bought an expensive watch to remind him that time is essential, and here this watch. Damaged, defective, very useless. Sigurado siyang sira itong orasan niya. Irritableng pinindot na naman niya ang intercom ng pangmilyong beses. Yes, boss? Bungad ni Chen sa linya. Pumasok ka sa loob, bilisan mo. Ilang saglit bumungad pa si Chen. Yes, boss? Chen, can you check this fucking wristwatch for me? I think it's not working properly. Sabi niyang sabay kinalag sa braso ang suot na mamahaling relo, tsaka binigay kay Chen. Tinanggap naman yon ng lalaki. Sinuri at kinalikot ng maigi. Sinalipan pa nito ang wall clock ng opisina upang ikumpara. Pagkatapos ay nagangat ng tingin. Okay naman boss, walang problema. Tama naman ang oras. Si Chen na halos magugnay ang kilay. No, tingnan mong maigi. I think may sira talaga yan. Pagpapumilit pa ni Calix. Sinandal niya ang likod sa backrest ng upuan. Muli, tinoon ni Chen ang paningin sa relo. Kinumpara nito ang suot na wristwatch. Nailing-iling hindi mawari kung babalik ba muli kay Calix ang relo. Boss, wala nga tong problema. Hindi, suriin mo pa. Boss! Si Chen na napabuntong hininga. Then why time run so slow? You stupid? Ines niyang baling sa lalaki. Boss, the time is pretty much okay. Giit ng assistant niya. Sadyang tinoon ang paningin nito sa suot na relo. God damn it! Si Calix nang marinig na ipikit ang mga mata, hinimlay ang ulo sa headrest ng upuan. Boss, I wanna go home so bad. Bagot niyang saan. But you can't go home early, boss. You cannot cancel any of the meetings this afternoon. Lahat ng meeting mamaya importante, boss. Paalala pa ni Chen. Yeah, I know. That is why I'm very pissed. I want to finish early so that I could go home early. Singal niyang tila kulog sa lakas. Boss, nababalo na ata ako, Chen. Mahinang kikibot-kibot niya na daling nag-divert ng mood. Yes, boss. Sagot naman ni Chen kahit hindi nito masyadong narinig. What? Napabangon si Calix mula sa pagkakasandal sa upuan. What do you mean? I am getting crazy. You idiot. Boss, hindi ko po narinig. Leave the office at once. Napakamot si Chen. Yes, boss. Kita niyang daling tumalikod at tumalilis palabas si Chen ng office na hindi man lamang nagpapaalam. Dahil alam nitong magpagbubunutan na naman to ng inis niya. Tumama ang paningin niya sa relong nasa ibabaw ng desk. Padabog na dinukot niya iyon. Stupid watch? Wala sa sariling binaton niya nang marinig nito ang pagtapon ng kanyang amo sa mamahaling relo. Kawawang Rolex na damay pa. This idiot boss of mine is so clueless. Napabuntong hininga si Chen. Tinungo ang sariling desk. Malapad ang ngiti ni Calix na binabay ang pasilyo. Sa wakas, tapos na ang conference meeting niya at makakauwi na rin siya. Sabik na inihakbang niya paang hinubad ng coat niya. Susulap niya sana ang kanyang bisig nang maalala niya na binasag nga pala niya ang kanyang relo dahil sa init ng kanyang ulo kanina. Di maitatanggi ng binatang minsan na mas nanaig na ang init ng ulo niya at ang napansin niya sa tuwing kasama niya ang tangang maid niya parang nakakalma siya at napapangiting parang tanga. Desra's dumbness is contagious. Nahahawa pati siya. Sobrang sabik na umuwi, halos lulundagan niya na ang pintuan ng elevator, makapasok lamang kaagad. Alam niya nasa kondo si Desra. Nakapamulsang sumisipol ang binata habang hinihintay na marating ang ground floor. Di mawala-wala ang mga ngiti niya sa labi, ngunit hindi inaasahan ni Calix ang sumunod na pangyayari. Biglang kalampag ang narinig niya. Kasunod noon huminto ang elevator na kinalululanan niya, sabay na namatay ang ilaw at dumilim ang buong paligid. Nagulat ang binata habang kinapa niya ang sarili. Madilim at wala siyang maaninag kahit konting liwanag. Kinakabahan siya. Alam niyang atake na naman siya ng kanyang trauma.
Nataranta ang binata na hindi niya alam ang kanyang gagawin hanggang biglang lumitaw sa diwa niya si Desra. He closed his eyes and deep Desra in his mind. Sinimulan niyang yakapin ang sarili niya sabay hugot at buga ng malalim na hininga. He will be alright. He knows it. He hugged himself and started tapping both his shoulders, taking his breath slowly. Then, he began to hum a lullaby like what Desra did to him the other day. He keeps tapping and singing while still closing his eyes. To his surprise, he felt relaxed and calm. He will keep doing it until someone comes to rescue him. Thinking about it, Desra is very stupid and clumsy, but what she did made a significant impact on his life. The woman in his life, savior and his light from the darkness. Desra is a priceless jewel. 10 minuto nakalipas, muling limumanig ang paligid. Di makapaniwala si Calix sa nangyari. Dinaig niya ang takot sa dilim. He was able to overcome and handle the situation working without being attacked and suffered from fear. He's fine now, isn't he? Segundong nakalipas, bumukas ang elevator. Tumambad sa kanyang technical personnel na si Jay at si Chen. Boss! Boss! Magkasabay na bulalas nito. Magkahalong takot at pag-aalala ang bumabadya sa mga mukha nito. Boss, ipagpaumanin ninyo po. Pinigil niya agad si Chen. Don't worry about me. I'm okay. Tipid niyang sabi at maingat na lumabas ng elevator. Nilampasan ang mga ito. Check everybody if they're okay. Tipid niyang utos sa technical personnel. Yes, boss. Ngayon din. Tumakbong tumalikod si Jay. Bumaling siya kay Chen. Follow me, Chen. Yes, boss. Tahimik na sumunod si Chen sa kanya. Baka sa mukha nitong hindi mapakali at matinding pag-aalala. Chen? Yes, boss. Daling bumalikwas si Calix upang harapin ang kanyang assistant na si Chen. Chen, I'm not okay. Bulalas niya sabay patong ng 2 palad sa magkabilang balikat ni Chen. Boss? Sambit ni Chen na baka sa mukha ang pagkalito. I'm now okay, Chen. Yes, I am. Sabi niya at di binitawan ng lalaki. Niyugyog at tumatalon ng bahagya dahil sa katuwaan. Isang ngiti na hindi mapaliwanag ang sumilay sa labi ni Chen na hindi talaga maintindihan ang pinagsasabi ng boss niya. Yes, boss. You're okay. Yes. Pilit na sumasabay ito sa kanyang amo na tuwang-tuwa sa sandaling iyon. Halos liparin ni Calix ang mahabang lane nang sinapit niya ang condominium. Sigurado siyang nandun ang tangang maid niya. His maid, his light, his precious jewel. Nadatan niya sa lobby si Efren ang security guard. Good evening, Efren. Masiglang bati ni Calix sa guardian na may ngiti sa labi. Good evening din po, sir. Sagot naman ito na hindi mawari kung totoo bang binati niya ito. Nakasanay na kasi ni Efren na palaging nagmamadali si Calix at nakasimangot pa. Naiilang na lang na napasunod tanaw si Efren kay Calix na papanik sa itaas ng gusali. Abot tenga ang ngiti ni Calix nang pinihit niya ang pinto ng kondo. Di na siya makapaghintay na makita pa si Desra. Tahimik siyang pumasok sa loob. Nakita niya agad ang gamit ng dalaga na nakalagay sa hanging rack. Nagtungo siya sa kusina pero wala doon ang hinahanap niya hanggang natagpuan niya sa silid na nakatalikod at abala sa pagbabacuum ng carpeted na sahig. Calix painted a sweet smile on his lips while looking at Desra from a distance. He cannot wait to see her up close and smell her sweet scent, touch her delicate skin and her silky hair. He took a few steps to get close to her. He brought his arms to her tiny waist and hugged her tight from behind. Princess Jewel? Mabilis ang aking kilos, nilinis ang buong kondo ni Senyorito Calix. Kailangan ko matapos agad dahil nalalapit ng aming final examination. Kailangan ko pa mag-aral mamaya. Mahirap talaga pag working student. Kailangan ko pa talagang kumayod. Pero kailangan talaga. 1 buwan na lang at matatapos na ako. Kailangan ko pa pag-igihan para pag-graduate ko hahanap agad ako ng magandang trabaho. Pinahid ko noong tagaktak ang pawis. Na matapos ako sa pangkuskus ng banyo, gumawi ako sa silid, bit-bit ang kortina at comforter. Kailangan mapalitan ko ang kortina bago pa dumating ang senyorito. Bit-bit ko ang vacuum. Sinimulan kong linisan ang carpeted na sahig ng silid na senyorito. Wala akong ibang naririnig kung hindi ang ingay mula sa vacuum cleaner. Di ko tuloy namalay ng pagbukas ng pinto sa master's bedroom. Buong kumpanyang nakasentro lang aking diwa sa ginagawa. Biglang may kumapit sa akin mula sa likuran. Niyakap ako nito na mahigpit at pinulupot ang mga bisig sa bewang ko. Anak ng... Bago pa nakauma ang may-ari ng bisig, naging mabilis ng kilos ko. Dali kong binitawan ng vacuum na hawak-hawak. Buong lakas sinadyakan ng paa nito dahilan upang napaungol ito sa likuran ko.
Hindi pa ako tapos at marahas ko pang ginagap ang bisig nito at kinagat ng sobrang diin. Ouch! Daig ng kung sino mang mapangahas. Hindi pa ako nakontento. Na magbitiw to, dali kong hinanap ang mapangahas na panauhin, sabay tuhod sa pagitan ng magkabilang hita nito.